Katapusan nga wali nako mga kaigsunan. Karon ang akong katapusang wali sa 2025. Dili sa habang buhay. Sa 2025. Pasalamat ta sa mga challenges sa 2025. Karon tapuson na to atong itiklop ang tilon sa 2025. O pag-ablihan na to unya mga igsoon ang 2026. So, karong kagabhion mga kaigsunan, isip katapusan nga wali. So, ipadayon na to ang biblical prosperity. This is number 73 nga pagtuon nga sa mensahe kamahin sa biblical prosperity. And let's all stand before we proceed mga igsoon. Magampot na. Our gracious Heavenly Father, once again, Lord, thank you so much for this privilege, another opportunity to deliver your message. I pray, dear God, that you will use me, empower me, O Lord, and I pray that you will be the one to speak through me, O God, tonight. And please allow us, O Lord, to understand your system, your ways, how to attain earthly riches, and how to handle those riches, Lord, if ever nga naa na sa among kamot, and how to honor you and to glorify you as we use it, Lord. And I pray that tonight we could also honor you and praise you, O Lord God, and worship you in spirit and in truth. And please, once again, let us, Lord, let us learn something new from your words tonight. And we pray all these things in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. The title of this message is Possessing Our Possessions. Usep sabot ani, our possessions naman na. Ato na naunta pero wala nato. Tayo pa, nakasabot ha? Akong usbon. Ato naunta pero wala sa ato. So asa man na siya napunta? Asa man na naadto nga possession? Tuwa sa kamot, sa kaaway. Tuwa, mama na mahibong ta mga kaigsunan. Nga no maning mga unbeliever, dagko magkayong mga properties. Nga no maning mga sayop nga mga tinuhuan, dagko magkayong mga building, dagko kayong properties. Okay ba mo nga no? Tungod kay ang mga tinuod nga mga linuwas sa Ginoo, tinuod nga mga anak sa Dios, nagtinapulan. Wala nahimong angayan. And sometimes it is God's way that God will allow His children to see the enemies prospering, to let them understand that prosperity is real. Tinuod ang prosperity aning kalibutan na gibutang nas Ginoo. Everything is the Lord's. Unya nganong naame mga prosperous people. Unya sad to say mga kaigsunan, nganong ang mga believers katong mga nangalagad sa Ginoo luoy man tanawon. Is that the way God blesses His children, His servant? I don't think so. If you're going to study according to what the Bible says, the blessing of the Lord, mga igsoon, endure it forever. Even in the most difficult situation in life, ang blessing sa Ginoo musukol. Ang blessing sa Ginoo dili maguba, dili matandog. Magpabilin siya nga mo-sustain sa mga servant sa Ginoo. Pero tanaw na to ang kinabuhi sa mga believers, mga igsoon. Luoy lagi, luoy. So it's about time to learn how to possess our possessions. Kay wa na nabutang sa atong mga kamot. Kita dapat ang naa ang mga butanga nga magamit na to sa pagbuhat sa buluhaton sa Ginoo, mobility, property, beautiful buildings, to express our faith sa atong living God. Kay ato man ang responsibility to show to the world our faith, our love to our Savior. And when we are going to express our love, it will be God that will also provide. Siya man gihapon mo provide. Kita lang ang mo express.
So pinaagi sa atong mga offerings, sa atong mga iuli diha sa Ginoo, it is a matter of faith, mga igsoon, nga mabuhat na siya, then it will please God and He will continue to bless His people. Mao na ang circulation, mga igsoon. Mao na ang possession sa mga Kristohanon, maadtog yun na sa mga Kristohanon because they are believers. Not only sa ilang salvation, but they are believers in living their life as a believer. Kaya uban kutob raman sa kaluwasan nila na napuslan ang pagtuo. After that, nawa na ilang pagtuo, mga igsoon. So diri sa Obadiah, tudloan tas Ginoo tonight, nga naay pangitabo sa kinabuhi sa mga Israelite, nga gi-restore sa Ginoo gikan sa kanabitong pagdaog-daog sa mga kaaway, nga tuwa didto ang mga treasures, tuwa didto ang victory, ang prosperity, tuwa sa mga kaaway, pero gibalik sa Ginoo nila. And there is only one reason, mga igsoon. Nagpabili na siya, sugod pa sa Egypt. Sugod pa sa panahon ni Abraham. Sugod pa dito, gipakita na si Ginoo His desire. He want His people to worship Him. He want His people to serve Him. He want His people to believe in Him. He want His people to follow, to serve Him honestly and heartily. Nga kanang walay sabod. And it is not happening, especially sa atong panahon. It is not happening. A lot of Christians today, they are doing their own thing, following their own heart, being envious of the prosperity of others, and trying to destroy other people's lives instead of helping one another. Are you listening? Nakita ba na nato sa reality? Tinuod yun na, mga kaigsunan. So ato ipabadlong sa Ginoo ang atong kinabuhi tonight. 3 things in this message, mga kaigsunan. But before that, we are going to open our Bible to the book of Obadiah, chapter 1, verse number 17. Ari na to i-launch ang ato ang mensahe. Ani nga verse number 17. Dunganon to ibasa, mga kaigsunan. It's all stand, please. Atong dunganon sa pagbasa, Obadiah chapter 1 verse number 17. Together, go. But upon Mount Zion shall be deliverance, and there shall be holiness, and the house of Jacob shall possess their possessions. Usa gipasabot ana, asa man ang there? Ha? Diri sa book of Obadiah, kinsa man ang kuan ni mga igsoon, gi-refer gyud nga mga kontra nga nikupot sa mga kayamanan, mga Edomites. Ang kaliwatan sa mga Edomites, no? Mga Edomites, kaliwatan sa Edom. So sila naa sa ilang mga kamot ang mga kayamanan, pero niyon ang Ginoo, mga kaigsunan, diri, the house of Jacob shall possess their possessions. It is about time also in our time. Tanawa mga Kristohanon karon, naabay kayamanan nga pwedeng gamiton para sa buluhaton sa Ginoo. Because whether we like it or not, walay libre nga hollow blocks, walay libre nga yuta, walay libre nga simento, walay libre nga mga materialis, mga kaigsunan, so that we could build a very beautiful building for the Lord in a very huge property. Walay libre ana. To conquer it, you need to buy it. Now, we don't need to kill the owner. Dila kinsa man nga hardware atong i-conquer karon diri. Ato ta sa home builders, atong i-conquer na to, atong i-capture ang ilahang owner dito para tanang materyales sa home builders. Ay ngano mo palayo man ta nay Wilcon. Nagpaduol na yung Wilcon. Ang Wilcon atong atakon. Di naman na mao. Di man na mao, mga igsoon. Our weapon today, our tools today, naadiha sa atong wallet. And it will be the Lord that will supply. No? Siya mo'y mo gasolina. Ana, mga igsoon, ang ato lang is to use it properly. So nakita na to diri, na ay recall nga possession. You may take your seat, please. So ato nisgutan, mga kaigsunan, 3 things in this message. Number 1,
the principle of divine recompense. Mao nang gitawag mga kaigsunan, what you sow, you reap. What you sow, you reap. Kung unsay imong gitanom, usa ka adlaw mausad nay imong anihon. Because sometimes what we say, ang atong gibuhat different. No, asa may gitanom nimo ato, ang imong gisulti o ang imong gibuhat. Ay paminaw mo. Sadang nisulti ka, Lord, I will serve you. I will give my life to you. That is your statement. Pero what imong gibuhat? Unsa nga liso imong gitanong? Mao na imong anihon igabot sa unahan. So naay principle of divine recompense. Naay gyud ibalik mga kaigsunan. According to Obadiah chapter 1, 15 to 16. 15 to 16 mga igsoon, the Bible says, "For the day of the Lord is near upon all the heathen, as thou hast done." Tama? As thou hast done, it shall be done unto thee. Thy reward shall return upon thine own head. Mubalik na na nimo. Kung sa hunahuna na siya, kung unsay hunahuna nimo sa imong isig kataw, dautan ba na siya, umaayo na siya mga igsoon, usa ka adlaw, mubalik na diha nimo. Kung dautan kang pagunahuna sa uman, moabot ang panahon nga daghan sad mga tao, ibalik na sa imuha, daghan maghunahuna og dautan nimo. Kung tiguba kag kinabuhi, usa ka adlaw moabot ang panahon nga daghan sad mo guba sa imong kinabuhi, and no one will protect you. Given naman na nga sa atong kinabuhi nga mga Kristohano, naamag yung maningkamot o guba sa atong kinabuhi. Because that is the attack of the devil sa mga anak sa Ginoo nga nangalagad sa Dios. Normal na siya mga igsoon. But the good thing is, di gud niya ma-destroy ang iya sa Dios nga nangalagad og tinuod og kinasing-kasing sa Ginoo. Mo na masakitan na makita man nato nga gi-persecute, luuyan nila gi-persecute, pero makita nato they never stop serving the Lord. Makita daghan mga Bible character mga igsoon nga gipang lutos, gidaot ang kinabuhi pero nagpadayon sila. Ang ilang resilience is the strength of the Lord. Apostle Paul, ang iyang resilience is the strength of the Lord. Nakapadayon bisag gisakitan na, nakapadayon bisag gilutos, bisag gibunal-bunalan, bisag gipriso, bisag gisaaran nga patyon ka, basta mo padayon ka og wali sa ngalan sa Ginoo, ni padayon mga igsoon. They have the strength and courage. Iyabon nato sa atong panahon karon. Ang mga Kristohanon talawan kaayo. Hadlok mawadag trabaho, hadlok mawadan og pamilya, hadlok mawadan og panahon sa kaugalingon, hadlok mawadan bisan unsa. Ang ilang gusto ko unsay ako ni Lord ayaw ni iwag tanga. Well, mga igsoon, ang kuan baya sa Ginoo, put all things, put it down. Ibutang na tanan. And let God. Muna gingon, let go and let the Lord. Let Him provide what you need. Let Him guide you. Let Him teach you. Let Him build you into a new person, a new creation. Iya man na ipalabay tanan natong mga mga unahuna, plano, all things are passed away. Behold, all things are become new. So bag-o na, dapat mahibaw-an nato kung saan man ang mga bag-o. So diri mga kaigsunan, naay gitawag diri the day of the Lord. And according to what the Bible says, sa panahon pa ni mga kaigsunan ni Obadiah, the Lord is near. The day of the Lord is near. Doon na. What about now? Naamantay gihuwat nga the day of the Lord. Kano sa mana? Rapture. Inig-abot sa panahon nga mo, abot na ang rapture mga igsoon, kuhaon tatanan diri. That's the time that we are going to receive sa eternal na nga inheritance nga gi-prepare sa Ginoo nato according to our service here. Sumala sa atong pagpangalagad sa Ginoo. So pangutana na baka tay reward unya makuha dito sa langit para ato unyang ihalad ngadto sa Ginoo during the judgment seat of Christ.
Kay basig makuan ta ba, magbasol ta ba? Unya wa magud ko ani na daw. Naglinya naman ang mga Kristohano dito kay mo offer sa ilang halad ngadto sa trono sa Dios. Nya empty-handed magka, mangani na natinuod jud imong kaluwasan. Di ba no? Ang luoy gyud kaayo nga wag gyud ka kaabot sa langit. Di ba no? Ay naman katingala pag mga crash ganing eroplano magdungan ba nya nga nagkabangga-bangga ang mga sakyanan, ang mga barko ang nakahibaw asa padung kay puro mga Kristohanon ang nagdrive ato. Rapture na. No, makita na ninyo nga Allah, sa mga eroplano nga tagak naman eh. Rapture na. Magkagubot, magkaguliyang ang kalibutan mga igsoon kay daghan kayong disgrasya mahitabo. Imagine na nimo ang nag-operate sa crane. Nag-asnat og bugat kaayo dito sa construction na wag tang lagkalit. Ang iyang gi-operate ni bangga dito sa iyang angin butangan wa na nag-collapse. O pila kabuk mga matay ana pertindaghan na. Then Satan will appear as a peacemaker. Wais kaayo. Mao nay first half of the tribulation period. Peace. Pero ang other half, mga igsoon, is terror. Ganahan mo, anak, nga kamoy mabilin? Ganahan mo, mahabilin mo? Ang kaluwasan anang panahuna is very difficult. Kay naa na diha ang pagtatak sa 666, kung di ka magpatatak, dili ka ka-trade, dili ka makapalit, di ka kabaligya. In other words, lisod ipanginabuhi. And you are going to hide like a rat. Astang ilaga, mahadlok na nimo. Diba? Kaya kung mag-abot mo sa ilaga, mas ikaw may makakaon niya, kay siya makakaon nimo. Mo nagtanaw sa ilaga nimo, wa na. This is my devourer. Dagan ilaga. No, kanang mga kuan magkamang-kamang diha, mo na imo pagkaon. Magtago-tago ka, probably ilawom yuta, mura kag kuan kanang sanang mananapa nga adto sa ilawom yuta bitago. Squirrel no? Dili na sila. Ato na sila kahoy no? Kahoy maglungag. Na ay kanang magtago dito. Rabbit. Basta, di na lang na matakhibaw man. Basta na ay kanang ato sila mo lima na mga cartoon show bitaw. Nyam dok ato na sa dito na tunga na sa dito speakers. Mao na niya imong kinabuhi unya. Magtago ilawom yuta. Unya may Vietnamista kay may kita ana. Or mga Hapon ba nga may kita manglungag. Mga Pinoy biya ta. Di sakpan gyud ta pirmi, anar man ta manago loyos baril. Ilawom stangkas manok. Manago ra ta na mga lugar. Di dakpan ta dayon. Be careful of what you sow. Amen. Kung unsa may imo itanom, ibalik na sa Ginoo nimo mga kaigsunan. Verse number 16, ingon sa Bible, "For as ye have drunk upon my holy mountain, so shall all the heathen drink continually. Yeah, they shall drink and they shall swallow down, and they shall be as though they had not been." Sa ato pa, careful gyud ta ni atong kinabuhi. Kung giunsa ni nato paggamit, kinsay naggamit ani, mag-careful ta kung unsay atong gipangbuhat. Kay ngano man mo balik gyud na sa tuwa. And then many people will be matawag na to mga madamage because of our own mistakes. Daghan ang madamay unya, mga kaliwatan na to, mga loved ones na to, mga friends na to, mga igsoon, madamay na sila. Are you listening? Mo ni sa atong kinabuhi karon, usaray gisugo sa Ginoo nato, ato ning mastiron. Amen. Go and preach the gospel to every creature. Mao nay dapat nimong itanom sa imong kinabuhi ang pagka soul winner. Ang itanom nimo sa imong kinabuhi ang pagka kanang concerned ka sa kinabuhi sa uban. Ang kalipay sa uban dili ang imong kalipay. Kay kung imong concern, ang imong kalipay gud, mo ni gitanom nimo, moabot sa gabot sa unahan, kita kag nay malipayon diha, maguol man ka, kay ang kalipay nila kagulanan man nimo. Ikaw ra gyapon alkansi.
Pero kung ang imong sistema sa kinabuhi, ang kalipay nimo, ang kalipay sa uban, di kung makakita ka nga naay nag-progress ang kinabuhi, malipay ka. Okay, malipayon man ka, mo progress ang kag-apil. Kaya wa may tao mo progress nga gumot kay utok. Do you agree? So, naay principle ha? Principle of divine recompense. Buti pa sabot, ang Ginoo mo'y mubalik anak nimo. It means it is sure na kung unsa imo gitanom, usa ka adlaw imo nang anihon. Because it is the working of the Lord. Number 2, the promise of deliverance. Mao ni nindot kayo. Sa panahon nilang Obadiah, naay promise mga igsoon nga ilang na enjoy kay tinuod man pag ang Ginoo maoy mo promise, tinuod gyud nga mahitabo. In verse number 17 to 20, mga kaigsunan. 17 to 20. Ingon din sa Bible, but upon Mount Zion shall be deliverance, and there shall be holiness, and the house of Jacob shall possess their possession. So, pasabot ana, sa dihang naanay deliverance may tabo, mga igsoon, makita nato ang holiness. Dapat. So, sa dihang gi-deliver na sila sa Ginoo, nakita nga holiness, unya sa house of Jacob, mga igsoon, diha na nabalik na napossess nila ang mga possession atong mga tao sa Edomites, katong mga tao nga nagkupot sa ilahang mga kayamanan na naadto na sa mga anak sa Dios. Tanawa sa verse number 18, and the house of Jacob shall be a fire, and the house of Joseph a flame, and the house of Esau for stubble. So man stubble, kana bitong mag-ani ka nya nay mga nahabilin. Kita mo na kanila lang kanang kamaisan. Kabantay mo nang anihon ang mais, di ba na ibton? Kana na ila na tabaso na nila. Ana, kamaisan, katubhan, ingon na ba? Katubhan na lang kay nakakita jud ko giunsa nila. Ang kanang tubo ila na na nila. Unya nahabilin na to sunugo na. Sunugo mo rin gitawag stubble. So ang kang Esau gitawag og stubble, and they shall kindle in them and devour them, no, sunugon, and there shall not be any remaining of the house of Esau, for the Lord hath spoken it. So, muna na panahon, ninindot biya to, mabitaw gipili ni Esau mga kaigsuonan, kanabitaw na naangko ni Esau nga kanang prosperity, naibayasad. No? Sa diyan nag-separate na sila, mabitaw nagkita sila ni Jacob mga igsoon, murag, daghan na po nakita ni Jacob, daghan na po siya kanang katawhan, kaliwatan, daghan na siya kayupan, nahurot na tanan. Kay sayod man ta mga igsoon nga ang kaliwatan ni Esau o si Esau mismo wala nagsunod sa kabubuton sa Ginoo. It was Jacob nga mao'y gipili sa Dios o mao'y gi-change gani ang name into Israel. So eventually ang kaliwatan ni Esau nahimong kontra. Mao ni mga Edomites nahimong kontra sa Israel nga mao ang kaliwatan ni Jacob. So mo nang gisulti diri mga kaigsunan nga ang balay ni Jacob murag siya ang fire, and the house of Joseph maoy kalayo ka flame pareha kayo gyapon, and the house of Esau maoy sunugon ug wa gyud mahabilin. Wala gyud mahabilin. So this is teaching us tonight na kung di gyud ka mo sunod sa Ginoo, tabla ra nga naghikog ka. Amen. Kaysa mosugot sa dili, kaliwatan ra ba ni sila tanan? Kaliwatan na igsuon gani si Jacob ug si Esau. Pero wala sila nagkaparihas og baruganan with regard sa spiritual matters. Nasukwahi si Esau mga igsoon, mo na ang kaliwatan ni Esau, dili sila believer sa Ginoo. Ang kaliwatan ni Jacob maoy mga naadiha nga nasunod gyud ba naadiha ang lineage nga gigamit sa Ginoo sugod ngadto kang Abraham hanto na diri padulong na nila ni Jacob mga igsoon hanto na kang David hanto na sa panahon karon nga maong gilutsa ni Jesus Christ ang kaliwatan mga igsoon nga gikan ngadto sa lineage ani nga linya no nila ni Jacob.
In verse number 19, and they of the south shall possess the mount of Esau, and they of the plain, the Philistines, and they shall possess the field of Ephraim, and the field of Samaria, and Benjamin shall possess Gilead. Hurot mga igsoon. Gibahin-bahin sa tribe of Israel. Gibahin-bahin ilang gipang-conquer. In verse number 20, and the captivity of this host of the children of Israel shall possess that of the Canaanites, even unto Zarephath, and the captivity of Jerusalem, which is in Sepharad, shall possess the cities of the south. Gipang-possess nila tanan, gipang-reclaim tanan. Pagkanindot, kinsa man nagkalihukan, iya si Ginoo. Kung dili na i-allow sa Dios, dili nila ma-possess o balik ang possession nga dapat ila. O karon mangutana ko nato mga kaigsunan. Unsa man nga mga blessing nga dapat naa sa atong kamot? Unsa nga mga blessing nga dapat naa sa atong kamot? Aniyo na itong pagpangutana. Unsa man nga makonsider nimo aning kalibutan na nga kung maangkon na nimo, you could serve God properly. That's kanang kuana na siya. That is given. Without the Bible, we cannot serve the Lord. That is our guide. So what are the things, mga earthly possessions nga atong makonsider, ato ilista kaning mga earthly possession. Kay mga earthly possession man ni ang ilang giri-possess. Kung naani sa mga Kristohanon, mas mahimong effective ang Kristohanon sa ilang pagbuhat sa Great Commission. What are those? Yuta. Sakyanan. Kwarta. Oh, house. Tanang tuglat. Okay, lisod ka ng flying house. Na, sa pa? Mura ka na may mga major ba? Nabang Kristohano na. Kung asa to, ang kanabitong useful kaayo nga hinagiban so that we could do the Great Commission effectively, maoy wala. And so eventually, kay wala man ang mga butanga, the Christians are trying to find it and sold their time. Unsa may nitabo, ni samot ang problema. Kaya nga naman, nahurot na lang ilang time, wa magyud nila na-possess ang possession nga dapat para sa mga Kristohanon. Kaya ang solusyon nga ilang gigamit is not the Lord's solution. Ang Ginoo, klaro kayo nag-ingon. Ang inyong panalangin na gibutang nako sa baba sa isda. Unsa man nasambingay giingon si Ginoo sa mga apostles, I will make you fishers of men. So in other words, mga kaigsunan, dili pasabot nga kinahanglan mang mangisda tani oy unya atong ablihan na mga baba kay naa diha ang kausar ato naitabo. Pero naay lesson ato mga kaigsunan nga ang sa atong panahon karon naa sa kalag, naa sa pagpangabig og kalag, naa sa pagtudlo sa ebanghelyo, naa sa pagbuhat heartily, willingly, and seriously sa ministry of the gospel. Naa diha ang atong kinabuhi. And that is why the Bible is telling us, siya nga naluwas sa ebanghelyo dapat mangilabuhi para sa ebanghelyo. Kaya bisag unsa pa na imong buhaton, i-bless na si Ginoo. Dahil pa kasabot na. So kay i-bless naman lang ka si Ginoo, put yourself sa usa ka lugar nga libre ka. Nga kanang masao nimo tanan ba? Dili kay naay nagsaud lain. Mo gitawag na to og job mga igsuon. Sayang man kaayo kay bubuan magyud ka sa Ginoo og panalangin. Kay iya man ang sistema. If you will serve the Lord, then He will bless you. How He will bless you? He will pour out a blessing. He will ask you what you need, what you want. Ningon na Ginoo, and my Father will give it to you. Naa sa kalag. O, tanawa.
tungod kay gigamit naman sa mga Kristohano ang ilang paagi in order to gain money, unsa pa na diha ilang gustong i-gain sa ilang kinabuhi, they lose their time. And they use the body that God provided to the children of God so that they could serve the Lord. Ang health, mga igsoon, giapil na itong baligya. Kaya kung kano sa tagikapoy na, diya pamataing mo ingon nga, Lord, kung imo na dyan kong ligonon, mga lagad dyan ko nimo, Lord. O ganong ningo magkana, kay galuyan naman ka. Galuyan naman ko, Lord. Ay, nindot magyununta mga lagad, Lord. Tay panahon-ahon ba na nimo sa diyang kusgan ka? Ang mga tanak ko ninyo, galuyan na ba mo o kusgan pa mo? Tubag-tubag. Galuyan na ba mo o kusgan nagyapon mo ron? Kusgan pa mo? Kusgan pa? O naba sa inyong hunahuna ang pagpangalagad? Or basin mo abot sa unahan nga kapoy na ka, luyan na tuhod, ay imong mata murag hapit na di na kayo klaro. Ingani murag makatapol na ning basa tag Bible oy kay di naman maklaro ning litra. No? Nya mauwaw ta kay magbasa kog Bible, ako naman nang ipatingog naman ako sa cellphone. Mauwaw na kaana. Nya sa panahon nga di pa na maoy sistema sa imuhang lawas nganong wa makakunahon nagpangalagad. Mo bitaw na yun ang Ginoo nag-invite gid siya mga batan-on hinumdumi ko. Hinumdumi ko sa dihang batan-on pa mo. Kay gusto sa Ginoo panalanginan ka, inigabot sa panahon nga ikaw hamtong na o idaran na. Ang imong days ana mga igsoon will be a blessing even to the younger generation. Kaya ang may tabo sa imo diha, ikaw mo'y mahimong tinubdan sa panalangin so that the young generation could continue. Tanawa, tungod kay nagbut-but ang tao, pag-abot na sa panahon nga natiguang na ang mga Kristohanon, asa man nagyampungad, tuwas mga batanon, tagayin taon me, kay magutman me. So sinitabos kay nabuhi sa mga batanon, nagkalisod, nabugatan. Walay tools magamit para sa pagpangalagad. Na maligya sad sa ilang panahon, na maligya sa ilang kusog. And the mistakes, mga igsoon, na passed on ngadto sa next generation. Kano sa man nato hunungon? Nga dapat kita, pag nahimo natang senior, mga kaigsunan, sayang na nga senior, o niya, ang atong budget, dili senior. Minor. Ang atong kinabuhi, minor kayo. Di ba no? Ang edad ra, mo'y nahimong senior, nahimo rin kang liability. Dapat sa dihan nahimo kang kanabitong kuan, kanang tiguang na, legend ka. Magtanong ang mga tao, kanang kuan kay ba? Salute kayo, nga naman. Grabe mo ni, ang head sa tanan niyang mga kuan, o sa kuan pa, chairman ba? Siya mo gihapon decision maker sa iyang mga negosyo. Sa man nga nanabaho na lagi. Maka-decide pa baka ana sa imong gitrabahoan nga tiguang ka naman. Naa pa baka apil pa ka ana. Pero tanawa to mga kaigsunan gibutang nila ilang kaugalingon sa saktong lugar. God established their life with businesses. Sa dihang natiguang na sila usa may ilang posisyon. Chairman sa tanang negosyo. Naay mga CEO pero under niya, tanan under. Tepa, kaya ba nang abton sa atong una-una? Kay kung dili nimong usbon ang imong mindsetting, naragya pong kadiha sa unsa ray kaya nimong buhaton. You need deliverance. Sugod pala sa unang panahon, God's people are captive by the enemy and they cannot worship the Lord. That is the basic problem of the believers and the common problem of the believers. They cannot worship the Lord.
Now, try to imagine. Naka-experience man tag trabaho tanan. Maka-worship ba ta og tinuod sa dihang kita trabahante? Do you own your time? Nga kung sa dihan nakakita ka ni Duta Sulwiningon, pero kasabaan manggugugod. Kasabaan ta, oy. Nga naman binayran atong oras. Niya sa diyang buhian na ta, wanaw sa isda pa, nadubok na ta. Lami na ikatog, lami na pahuhay, kapoy na kayo. Wanag yung lami. Igabot pa sa simbahan, maigo pag yung mensahe ni pastor, piting luuyag yun. Wanag yun tayo kalipay, anis kinabuhi. Mangita tag simbahan, oy, nga kanang okay ra ang job. Mao na dayon na, nisamot kag kasayop. Kay ang sakto, mo na may imong gitangtang sa imong kinabuhi. Suway ko ninyo kung salig ang kinuugon. Makita nimo mga kaigsunan, the promise of deliverance is real. Asa man ta i-deliver? O sa reason nga hindi ka kapangalagad darong poverty, you will be delivered by God from poverty. Na? Bad relationship. Reason na siya nga dili ka kapangalagad sa Ginoo because you are in the bad relationship. God will deliver you in that bad relationship. And the reason why people are in bad relationship because of finances also. Deliverance will be given. Tanawar ko na, wakay panahon para sa Ginoo. He will deliver you. He will give you time. Unya tungod kay ang imong gibuhat pangalagan naman sa Ginoo, there is joy. And when there is joy, there is health. And when there is health, there is long life. And when there is long life, mga kaigsunan, there will be more blessings. Amen. Amen. Diba? Di kay long life lagi pero nara sa bed ba? Ya, ang imo nang pangandoy, gaya ra ko matay oy. Luya na ganang magdugay pa ka sa bed bitaw, sa di pa ka mamatay. Tapos nagkasinabot ani. No, you need deliverance. Amen. Amen. Because we need to be presentable to the lost souls. Because we are representing Christ, Amen. the owner of the world. Amen. Amen. You should be at your best. Your best attire. Kay ang Ginoo mo imong gipasundayag sa mga katawhan. Kung unsa may status nimo sa imong kinabuhi, mo na imong pagpasundayag sa mga tao, this is how God blesses me. Di ba? Sa kana lang una lagi ninyo, dato as Ginoo, beting dato as Ginoo, dato ba Ginoo? Amen. Di ka dudahan oy. Ya kaibutan nato, amahan nato na sa yutanon. Beting dato sa atong papa. Ya ikaw pretend nimo kalisod ka. Okay na imong choice mga igsoon to earn your own money para imong gamiton. Pero naara sila, naghuwat nga, uy anak, sige pangayo na namo diri kay luoy na kay kadiha. Ang imong kinabuhi, secured gihapon kay namin nagsigig tan-aw nga naara ang imong panalangin nagpaabot ra ni. Pero dahil pangutana, ingana ba atong kinabuhi? Nagituyo-tuyo lang yun natong lisod-lisod na atong kinabuhi pero sa tinuod lang mga anak dahil tag bilyonaryo. Nabatay yung anak ng mga kayamanan nga naghuwat. Kaya mo, nagkalisod ang mga pobre. Na magyapon na, murag sounds alike ba? Milyonaryo. Mo na dali ra sila na milyonaryo. Milyonaryo. Pag milyonaryo, dili, walay pagpangandam oy. Walay pagpangandam. Og sa balay pa na mga kaigsunan, walay pundasyon. O try to look for houses nga walay foundation o sa kadak-a. O sa kadakang balay nga walay foundation. Diretso lag tukod ba? Diretso lag grabe ang haligi barug dayon. No? 2x3, 4x4. Nga na ba? Barog tayo na eh. Grabe, dito. Atbang, sige. Banting. Barog tayo ng balay, oy. Gi, bisita ni
Bagyo, mga igsoon. Nang hasi si Bagyo. Giwisi-wisi ni Bagyo. Unsa ni tabo? Ni kuyog sa Bagyo. Ngano ni kuyog man? Way pundasyon. Balay, mga igsoon, nga way pundasyon, huyang. Dili kasaligan. Dali masunog. Nakasabot na? Pero ang balay nga inandaman. Ang balay nga naay plano. Ligon og pundasyon. Laom og pundasyon. So kung walay pundasyon, mga igsoon, dili ligon. As well as our life as a Christian. Musud gani ka og kaminyoon. Kanang kaminyoon, mga igsoon, daghan kay bagyo mo hapak ana. Daghan kay bagyo mo hapak. Ang mga lalaki maoy haligi. Unsa ka nga klase nga haligi? Ang mga babae, bahala ka kung unsa ka, bungbong ka o unsa ka, sawog ka o unsa. Pagpili. Basta ikaw nakadepende ka sa haligi. Oh. Kung walay haligi, unsa mahimo sa sawog, bungbong, asa man na sila? Sa atop, asa man na sila mangupot? Wala. So kinahanglan og lingon gyud nga haligi. Ang pundasyon, mga kaigsunan, naa gibutang sa haligi. Wa jud ko kakitag pundasyon gibutang sa bungbong. Kita mong pundasyon gibutang sa atop. Ang pundasyon, ang haligi, mao'y nagtungtong, ana. So kita nga mga men, dapat kita mo'y ligon, dapat kita mo'y nakaturok yun diha sa Ginoo, so that whatever storm mo abot sa itong kinabuhi, dili yun maguba. We need deliverance. Nga naman, ang mga men, walay pundasyon. We need God to deliver us and put us unto the right foundation, which is the Lord Jesus Christ, mga igsoon, the cornerstone of our life. So kinahanglan ta i-deliver yun sa Ginoo ani. And there is a promise nga ato na nang ma-recall na nato, mga igsoon. Deliver us, Lord, in our life. Katapusan, the power of dominion. Blessing kaayo ni, mga igsoon. Blessing kaayo nga naman. Tanawa diri sa verse number 21. Verse 21. And saviors shall come up on Mount Zion to judge the mount of Esau. Listen to this. Si katapusan nga phrase. And the kingdom shall be the Lord's. Whether we like it or not, ang mo domain, ang may huling halakhak, ang Panginoon. It will be God nga maoy naay last nga katawa. Siya ang victorious, siya ay muangkon sa tanan igabot sa panahon. Now nga akong pangutana nimo karon akong pangutana nimo. Kinsa may imong gikuyugan karon? Kinsa man ang imong gisunod-sunod karon? Ang kanang bound to be defeated or kanang bound to conquer all? O kita may nasayo dana. Sa atong kinabuhi isip Kristohanon ba? Kinsa may atong paminaw, kinsa may atong gisunod kanunay sa atong kinabuhi? Ang Ginoo ba o ang yawa? Mo hindi ka pastor sa doy? Obvious naman sa na pastor Kristohanon gud ta kanang musunod ta si yawa. Well, tingali sa imo kasing-kasing, wa ka nagunahuna ka nagsunod ka sa yawa, pero wa ka ni sunod sa Ginoo. Do you know usay pasabot anak kung wa ka ni sunod sa Ginoo kaysa imo gisunod automatic? Ang yawa do ka naman na sila. Not following God is following the enemy. Not serving the Lord is already serving the enemy. Not doing at all what God wanted you to do is serving the enemy. Wala na kay gibuhat. So may day ka, pastor, wa jud ko naghatag problema simbahan. Wa gud ko lihok diri.
I never do anything. Mauna. Nahimo kang problema because you did not do what God wanted you to do. Very simple. Ang tudlo sa Ginoo, go! Kana palang daan. Go! And do something for Him. Unsa may imong buhaton? Ha? Unsa may buhaton? Preach. Unsa may imong i-preach? The gospel. Unsa man ang gospel? Death, burial, and resurrection. Dili na gikan nimo, gikan na sa gibuhat sa Ginoo ug iyang gisuwat diri giintrigo sa atoa mga igsoon nga mao naghatag og kaluwasan nato. Na it's about time to share it to other people. Asa may lisod diha? So dili ta nagkalisod mga kaigsunan sa captivity. Dili ta nagkalisod nga nangapriso ta sa kinabuhing sayop. Mao na mga young people, giaghat mo nako, ayaw mo pagdali-dali. Kung kanang imong kasing-kasing kadagandagan na nas kaibog-ibog mga igsoon, gapusa nagbalik, igna, di pagay kaka-afford sa imong kaugalingong pagkaon, tuwa ka na. Hello? Uy, makita na to karon makita na to sa mga news. Tao na mga edad, mga batan-aw na kaayo, mga mabdos na. Now, what kind of life are they getting? You know? Unya, tingali kamo, mga biktima na inyong kasing-kasing ba? No? Para ninyo, nanay na nag-iya na, kung kasing-kasing pastor, nanay na nag-iya ni. God is a jealous God. Siguruhan lang na nag-iya diha ang Ginoo. Kay mahimo man ang babag unya. That is one of the strongest weapon of the devil so that you will be bound sa iyang prisuhan nga giandam para nimo. No? Unsay ngan sa prisuhan? Lust. Dili love. The devil doesn't know about love. What he knows is lust. So kaning dominion mga kaigsunan, ato na klaruhon. Let God be the head of your life. Let Him domain your life. Ayog tuguti nga naay sambod sa imong hunahuna nga ang Ginoo dili ka touch nimo, dili siya kagamit nimo because there is something else in your mind that bothers you, that stops you, that diverts your attention. Wala na sa Ginoo. So kung mo na kinabuhi nato sa 2025 mga kaigsunan, dapat sa 2026 baguhon na to. Let us serve the Lord. And let's avoid those people who wanted us to be defeated. Diba? Kaya daghan yung mga tao, mga igsoon, mo na, let's stop posting sa mga kanang mga ginagbay na to nga mga victories. Stop posting kay ngano at nga ka na sa unahan. Okay. No? Ato lang sila pakiton mga igsoon nga bang nara. Nanami property. Nanami pagsugod sa building, sure na nana ang kanang kumpleto na ba? Nga naman, nagkahiusa ang community sa church. Community biyata. So this community should grow in the Lord. And this community should help each other. This community should avoid those people who doesn't want us to prosper, to succeed in life. This community should believe in the system of God. Kana gitawag og ecosystem, dapat di adiri. Outside of God's will, stop doing it. Kay makaguba na sa ecosystem nga gihatag sa Ginoo sa atoa. Helping each other. Mawa na. Ang mapuli, invading one another. Destroying one another. Being envious. Kaya pa, nakasabot na? So we know, sa ato, literal ha, literal, daghan mga tao sa atong kinabuhi,
nga di gusto mo prosper ta, kana murag maglagot ilang dagway ba, nga makakita, nga murag mulampos atong kinabuhi. Ayaw mo sigduol, ana. Ha? Ay mo sigduol. Kana, this is a warning nga akong gihatag ninyo. This is real, mga igsoon. Sa akong kinabuhi, daghan kong mga gi-avoid. Kay kaybaw ko nga kaning mga tawhana, dili ni sila for what I do. I want to serve the Lord. I want to give my life to God. Kaning mga tawhana, dili ni sila approve sa akong gibuhat. So I need to avoid them. Mahimo na silang babag. My decision is firm. And I know that my Savior, I know nga ang akong gisaligan is able to keep what I have committed. I know. And you should know as well. Mga igsoon, ay mo pahadlok ang mga tao nga mo persecute ninyo, kanang mo threat ninyo. No? Ignore them, avoid them, just continue serving the Lord. And you can see the victory ahead. And together, we can do great things. No? Together with the Lord. So that is our message this evening. Possessing our na gila. Our possessions. Na, mga igsoon, ay nagduda-duda diha. Amen? So we need to determine 2026 should be a victory, no, for this church. Dapat victorious ta sa 2026. Ayaw sugot nga pildero gihapon ta mo. Abot panahon mga kaigsunan, pildero gihapon. Pildero, dapat mananaog na ta. With the Lord is victory. All right? He is the one providing. We are the one that needs to make our life worthy of His provision. Every head bow. Every eye closed. Heavenly Father, thank you, Lord, for this evening. Thank you for giving us this wonderful opportunity nga matudluan gyud sa imong pulong. Salamat kay Lord sa imuha nga pagbadlong, sa imong pagtudlo, sa paggiya sa among kinabuhi, Lord. Isip imong mga anak. Tuguti, Lord, nga dili namo kalimtan o isalikway ang imong mga pagbadlong, ang imong mga paggiya sa among kinabuhi, nga mahituon gyud ang among paglakaw sa kabubuton nimo, Lord. The devil is trying to deceive us and giving us the way which seemeth right sa among pananaw. But his goal is to destroy our lives. Please, Lord, help us to find that way nga imo gi-prepare para namo, Lord. Ang agianan nga ang pundasyon mao imo mga pulong nga makita gyud namo, Lord, nga naa imong gisuwat, mabasahan namo o makita namo nga ang balang espiritu nagtudlo gyud sa amo ang kinabuhi. Salamat kay Lord sa imong mga anak nga naa karon na sa kagabion, aning kagabion, Lord, nga naminaw aning mensahe. Tuguti, Lord, aning invitation that you will bless them to kneel down before you, to honor you, to praise your name. Thank you, Lord, for the whole 2025. And as we face 2026, help us, dear God, nga ikaw lang gyud ang among sundon, among alaganan, amo ang serbisyuhan. Tuguti, Lord, nga ma-release ang imong mga anak sa mga higot nga dapat wala sa ilang kinabuhi, Lord. Let them be free sa pagpangalagad. Kay maorag yun na, Lord, ang reason nganong imo ming giluwas. And help us to believe in you and to trust that you can provide all our needs and you will give us wisdom how to get it. Thank you, Lord, for all the resources that we have. And I know that this is not the only resources that you can provide, but help us to be grateful kung unsay naa ang imo gi-provide, Lord, to begin with. And so that we could be free sa discipleship and we would be able to help those who are in need for your glory.
Salamat kay Lord. And all the glory and honor, we give it back to you tonight. In this invitation, Lord, may you bless us all for your glory. In Jesus' name. Amen. Amen. While your head bowed,